Bibili dapat ako ng cake para sa Father's Day, pero naisip ko, why not ako na lang ang gumawa. Kaya naman sabay-sabay nating alamin kung perfect ba to. Dito sa DIY cake pala natin ay gagamit lang ako ng 3 ingredients. Una na dyan, itong isang pack ng cream o biscuit. Kayo nang bahala kung anong brand ang mas prefer nyo. Mas gusto ko nga ang cream o kasi mas masarap to compare sa ibang mga biscuit. Paggawa nito, ihiwalay ko muna yung biscuit sa palaman. Kaso nung medyo nahirapan ako, nag-decide ako na wag na lang. Na-realize ko na mabilis lang naman yun matunaw kasi biscuit lang naman. Kaya pinaghalo-halo ko na sila sa iisang lagayan. Madali nyo nga lang din to masusundan kung gusto nyo din gawin kasi 3 ingredients lang at madali lang din naman yung mga procedure. May pangalang nitong cream o ay napakabango na. Parang ayaw ko nang gawing cake. Sa cream o na biscuit, gusto ko din yung choco mocho. Lasang-lasa din kasi yung chocolate na palaman nun at sobrang kapal pa. At ayan na nga, after ko naman mailagay lahat sa lagayan, maglalagay naman ako ng 1 cup. Yan na nga yung ating second ingredient. Pwede kayo gumamit ng evaporated milk, fresh milk, or powdered milk, tapos timplahin nyo na Sa akin, gumamit lang ako dito ng 2 packs na powdered milk, tapos nilagyan ko ng water. Yan lang kasi available, kayo okay na yan. Yung 1 cup milk pala, hindi pa yun sapat. Nagdadagdag ako, depende hanggang sa makuha ko yung gusto kong consistency. Pwede kayo gumamit nitong food chopper, pero hindi ko na ginamit. Pwede din kayo gumamit ng food processor or blender, kasi itong ginagawa natin ay para nga sa mga wala masyadong gamit. Para naman lahat tayo is pwede talagang makagawa. Mga biscuit pala ay binabad ko din saglit dito sa milk, para naman madaling lumambot at maduro. Sa kagaya ko na mahilig din gumawa ng mga ganito, madali nyo lang masusundan. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi baka hindi maayos ang kalalabasan nito. Medyo matagal na din kasi ako hindi gumagawa ng mga DIY cakes. Haluin nga lang natin yun ng maayos hanggang wala ng buo. Mas mabuti na nga to na kayo ang gagawa kasi mas makakamura ka na, nag-e-enjoy ka pa. Pero kung ayaw nyo naman mag-effort gumawa nito, choice nyo naman yun. At kapag halong-halo na nga at wala ng buo-buo, ilagay naman natin ang ating last ingredient na 1 teaspoon baking powder. After natin malagay sa mixture natin, make sure naman natin na mahalo natin ng maayos. 1 teaspoon lang nilagay ko kasi yung mixture natin hindi naman na kailangan masyadong umalsa. Ang ginagawa ko tong mixture na to, nagpapakulo na pala ako ng tubig para sa ating pag-i-steaman. Ang sinabi ko before, nag-start lang to nung pandemic. Ang boring nun ay kung ano-ano na talaga ang naisipan naming lutuin. Mabuti pala talaga kapag nag-e-explore para malaman mo kung ano talaga yung mga hobby mo at passion mo. And kapag sa tingin nyo okay na tong mixture, kunin nyo naman yung paglalagyan. Dapat ako ng round pan kaso wala akong makita dun sa binilhan namin. Kaya ito na lang yung ginamit ko para tuloy tayong gagawa ng chiffon cake. Islang natin yan ng konting oil para naman wag tayong mahirapan mamaya kapag aalisin na natin. Hinalo ko pa nga ulit yan para ma-make sure na wala na talagang buo-buo. After naman ay isinalin ko na dito sa ating lagayan. Saidin nga lang natin yan kasi hindi tayo mayaman. I-tap-tap-tap din natin para walang maging hangin sa loob at walang maging butas-butas na parang kinain ng daga. Ko lang yan ng 45 to 60 minutes, low to medium. Yung takip pala na gagamitin nyo, make sure nyo na merong tela para naman wag tumulo sa mixture natin. Magmo-moist kasi yan sa loob. After 45 minutes, i-toothpick test naman natin para malaman natin kung luto na. Pag hindi nabasa ay okay na yan, pero ako in-extend ko pa sa 1 hour. Sobrang happy nga ako nang makita ko na hindi naman pumalpak. Dito naman tayo sa chocolate ganache. Pwede kayo gumamit ng all-purpose cream pero nagtitipid ako kaya evaporated milk lang sa pag. Gamit din ako nitong 200 grams ng chocolate. Tinislice-slice ko na para mabilis matunaw. By the way, pinainitan ko na pala itong milk natin. Konti-konti ko nga lang inilagay yung mga chocolate natin and nagtira din ako para sa toppings. Easy 2 ingredients, chocolate ganache nga lang itong gagawin ko. Haluin na nga natin para mas mabilis matunaw. Dito na nga tayo, inilipat ko na yung cake natin dito sa lagayan and lalagyan ko naman ng chocolate ganache. Cake po yan, mukha lang talaga siya malaking donut. Nag-deflate din pala siya ng lumamig, kaya naman lumiit. Spread nga lang natin yung chocolate ganache para makover lahat ng cake. Ginadgad ko din pala yung tirang chocolate dyan sa ibabaw ng cake para naman mas maganda tingnan. Video pala natitikman natin yan ay sa next video na, pero sure naman ako na masarap yan kasi yung ginamit natin ng mga ingredients is masasarap. Ito na nga ating finished product, kaya naman kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog!